naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagtataka tayo. Bakit po panay bira ngayon ni Ben Tulfo? Dito po sa kanyang kapatid, lalong-lalo na si Idol Raffy Tulfo, no? Bakit po kaya si Idol Senator Raffy Tulfo? Pag-usapan din po natin, ito po, si Lacson. Ang dami pong tinamaan dito sa sinabi ni dating Senador Ping Lacson na sabi niya po ang aid distribution o pamimigay ng ayuda ay hindi po kasama dito po sa trabaho ng mga lawmakers. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita natin, group, no? Alam niyo po, nung sabi, yan pong pambobomba sa Marawi, hindi natin, no? Ibang-iba talaga yung reaction, yung kasi makikita niyo po nung nung Pangulong Duterte talagang nagdeklara pa po sila ng ano, no, ng may martial law pa sa Mindanao at that time, no. Nung kalaban nila, yan din, 'di ba? Maute rin. So, alam niyo po, bagamat sana patapos na yung mga insurgency, eto na naman, yan po, maagap si Pangulong Duterte diyan nung panahon niya, eh, 'no, yung mga tungkol po diyan sa mga grupo na yan, talagang binuhusan po ni Pangulong Duterte. Yung iba nga kinakantyawan pa, 'no, pero nakita po natin, na nasaksihan ko yung martial law sa Mindanao no'n, 'no, yung panahon ni Pangulong Duterte. Mas mas prepared na mga tao ro'n kasi tahimik, et cetera. Ah Sa mga grupo po na 'yan 'pag nagpakita po na papetiks-petiks lang, hindi ko po kinakantyawan, 'no, yung tigas sana nung ano, nung yun yung hinahanap natin, eh. Sa mga ganyan pong pagkakataon, talagang kinakailangan po katulad po niyan, ang isa pa pong hinahanap natin 'pag may mga namamatay pong sundalong ganyan, 'di ba? Yung pakikiramay, personal na pakikiramay ng ating Pangulong Duterte. Nakikita po natin 'yan, 'no, noon. So, hinahanap-hanap natin, siyempre sabihin na naman ng iba, magkaiba naman sila ng estilo, okey na 'yun. Talagang gano'n, eh, suko na rin nga kami. Kaya ang hinahanap po namin, hindi na po yung sundan ni Pangulong Marcos yung ginawa ni Pangulong Duterte. Suko na kami diyan, eh. Ang hinahanap namin kung si Tatay Digong 'yan, panahon ni Tatay Digong, nakiramay na po, 'yun lang. Wala na kaming ibang hangad pa sa gobyernong ito. Kasi, very frustrating lang, eh. Okey. Yung tigas ng, paninindigan ni Tatay Digong, yun, eh, 'di ba? Alam naman natin nangyari nun. Kumbaga, part 2 na 'to ng mga Maute, 'no, part 2, ng Maute Group, very frustrating sa parte natin, na naman ine-expect mo sa mga hindi naman bilib kay Pangulong Duterte. Anyways, punta na po tayo rito. Nakiramay na nga po pala si VP Inday Sara Duterte. Meron na po siyang ano, pahayag tungkol po diyan. Okay, dito po, sabi po nito ni Lacson, ang dami pong tinamaan dito, 'no. Lacson says aid distribution not part of lawmakers' job, 'no. Hindi raw po 'yan parte, kaya nag-react po yung mga lawmakers, 'no. Lahat po, ibig sabihin po ng lawmakers yung mga tagagawa ng batas. Yun pong, siyempre 'pag mga executive po, dapat sino magdi-distribute, 'di ba? Siyempre dapat meron din pong mga kasama yan na mga gobernador o mayor do'n para naman maiipon nila yung mga tao. Eh, kung DSWD lang, teka lang po, papatayin ko lang 'tong niluluto ko. Tignan masarap ang amoy, kaya lang baka magkasarapan tayo mamaya. Kumukulo na, nag-aadobo ko ng,
Nag-aadobo ko ng manok. Kaya lang, baka magkasarapan tayo mamaya masunog. To be continued na lang 'to. Patayin muna natin para makasigurado lang. Mahirap na. Mahirap magbakasakali na poprograma tayo, eh, nakasalang mamaya biglang masunog, eh. Hindi lang yung, ulam ang masunog pati yung yung kalan. Balik po tayo rito 'no. Kasama po sa mga nag-react diyan siyempre na nagkakahiya. Alam niyo po tama po 'to, eh, 'no, mapahiya na po ang dapat mapahiya. Para alam po ng tao na hindi po nila 'yan proyekto 'no. Yang mga congressman at senador na namamahagi po niyan, wala po silang say diyan. 'Yan po ay proyekto ng DSWD, tsaka ng, DOLE, 'yan tupad. Nagtataka nga ako meron pang tupad, eh. Hindi naman natin sa minamasama yung pagbibigay ng ayuda. Kaya lang halatang-halata kung kasama po sa nagbibigay ng ayuda yung mga senador at mga congressman, eh, halatang-halata po na yung ayuda na pinamimigay ay ayun po talaga yung purpose, 'no? At the expense ng taong bayan. Siyempre 'pag nakita niyo puro yung politiko, hindi niyo aalis sa isip niyo na eto trabaho. Hindi rin natin masisisi yung mga politiko kasi paraan nila 'to ng pangangampanya, eh, 'di ba? Nakakapangampanya sila sa pamamagitan ng pamimigay ng mga proyekto ng gobyerno. Hindi na po nila kinakailangan yung mula sa sarili nilang, bulsa mamigay. Sumama lang sila dun sa pamimigay ng tupad, sa AYIX, 4-piece, at iba't iba pa. Meron pa si Martin na yung card, anong tawag dun, yung libreng bigas, swerte. Swerte yung mga pulitiko, hindi na sila nagagastusan, eh, proyekto ng national government, pinamimigay nila, kasama sila. Akalain ng tao na, yun ay proyekto nila. Sabi nga ni Senator Lacson, yan po ay, hindi po trabaho. Kaya nga po bilang ganti, dapat tayong mga tao, hindi ipaunawa po natin na hindi po yan na, pagtanaw ng utang na loob 'no, na nag-abot lang sa inyo, inabot lang. Pero actually yan po ay proyekto. Okey lang sana kung wala yung pagmumukha nila, eh. Kaso kitang-kita mo, eh, 'di ba? Ayan po mga pa-epal po yan. Sana po magtanda po kayo 'no, kayo pong mga nabigyan, tanggapin niyo po para sa inyo yan, pinondohan namin yan, eh. Pinondohan ng taong bayan yan, eh, hindi po yan pinondohan ng mga congressman, hindi po yan pondo ng congressman at ng mga senador. Yan po ay pondo natin, kaya tanggapin niyo po. Dapat nga maghanap pa kayo ng mas malaki, dahil tandaan po ninyo kung mas maliit po ang tatanggapin niyong ayuda ngayon kaysa yung tinanggap niyo nung pandemya, eh, malaki pong kalokohan 'yan dahil mas malaki po 'no, yung 2 araw. Ano daw? Okay. Mas malaki po ng, 2 beses, dahil, 2 beses po 300 billion lang. Ngayon, isang taon lang 500 billion ang budget. At hindi rin po puwedeng sabihin na sa 2025 na ibibigay ang ayuda na 'yan. Kinakailangan po 'yan makita niyo po ngayon. Ngayon pa lang magtanong na kayo. Sa lahat po na nakakapakinig, huwag po tayong magpaloko. May budget sa ayuda, doble-doble po ang budget sa ayuda ngayon kaysa sa ayuda no'ng nakaraan. Kung nakatanggap kayo ng 2 beses, 16,000, dapat ang tanggapin niyo ngayon mahigit 16,000. Pera, baka ibigay lang sa inyo mga konting sardinas at konting, bigas, malaking kalokohan po 'yan. Kinakailangan po pera.
po kayo na pera ang bigay sa okey, punta na po tayo rito sa eto po yung mga tayo po ang, social media capital, 'no, ng buong mundo. Ang mga Pilipino po mas naniniwala pa sa mga influencer, mas naniniwala pa sa mga YouTuber kaysa sa iba pang paniniwalaan. Kaya hindi po ako magtataka ngayon, eh, kung marami pong naniniwala sa mga BBM vloggers at tsaka sa mga Tambi vloggers, ayan po 'no. Kaya tira sa Duterte, hindi niyo nga question yung siguro ang, si Pulong siguro ang head ng DPWH. Ganyan na po kabugok ngayon yung mga supporter. Eto po nagsabi, ganyan din si Sara, namimigay din daw si Sara. Ang sinasabi ni Ping Lacson, pakinggan niyo 'tong mga mahihina kokote. Ang sabi ni Ping Lacson, yun pong mga lawmaker. Paano po naging lawmaker si Sara Duterte, eh, Vice President siya ng Pilipinas, 'di ba? May proyekto talaga siya na tumutulong. Kaya nga may satellite office, eh. May proyekto po siya, may pondo po yung Vice President para makatulong sa tao. May sarili pong pondo yung Vice President, naintindihan po ninyo? Ang sinasabi ni Senator Lacson, walang pondong tupad ang mga congressman, walang pondong AYIX. Yan po ay pondo ng DOLE at pondo ng DSWD. So dapat ang namimigay niyan DOLE, DSWD, kung may makakatulong man siguro yung mga mayor para taga-ipon ng mga tao. Oh, 'di ba? Pero iba po ngayon, eh, mga congressman at senador ang namimigay. May mga mukha pa nila, may mga poster pang malalaki na naroon yung malalaki nilang mga pagmumukha. Eh, dapat yang mga hindi po iboto yang mga yan. Okay. Sa madaling salita, hindi po pareho yung pinamimigay ni Sara Duterte. May pondo po siya para mamigay ng ayuda, 'no? Hindi po yung mga ano, tsaka lawmaker ba yun? Ang lawmaker gumagawa ng batas. Trabaho nila gumawa ng batas. O yan, kaya ang dami pong sinasaklawan, eh. Etong investigasyon sa Senado, ano kayang batas ang magagawa niyan? Bawal bawal magbigay ng baril sa pangulo at sa mayor? Hindi po ba? Kaya po sila nagko-conduct ng hearing para makagawa ng batas. Ano kayang batas ang bantayan niyo po 'yan, kasi dinadamay na nila si Duterte na naman, eh. Dinamay na naman si Duterte, dinamay na naman si Sara Duterte. 'Pag wala po sila at katulad po niyan, nag-hearing po sila sa PCSO, ano po nangyari? Ano po na nangyari sa PCSO? Hindi po pupuwedeng hearing ng hearing. Bakit wala na tayong naririnig? Ang dami na po nilang hearing. Puta, sablay nga yung hearing nila sa DepEd, eh, 'di ba? O ano na yung pinagmamalaki ni Tulfo yung gagawin niyang batas sa PTA? Asan na? Na ipagbabawal ang PTA, meron na ba? Ang dami na, 'di ba? Nakipag-away kay Sara Duterte sa PTA. May batas na bang pinasa? PCSO, anong gagawin niyo riyan? Tapos eto, malamang 'to magpapasa si Rayson Tiveros, bawal nang tumanggap ng baril ang presidente mula sa mga religious leader. Hindi ko talaga yun talaga hindi ko kayang maarok, eh. Presidente ka ng Pilipinas, manghihingi ka ng baril sa ano, putya 'di manghihingi ka na sa armory. Nak ng pupa, oh.
Naintindihan niyo po ba yung sinasabi? Presidente ng Pilipinas manghihingi ng baril kay Kibuloy. Malamang yan nangyari yan nung presidente pa siya. Alam niyo ba kung putya, ang hirap. Puwede po yan sa mga nakagano'n lang, ay oo naku, si Kibuloy pala. Si Kibuloy pala ang taga-supply. Talaga lang? Mamaya daw may sagot kaya mamayang gabi yan yung topic natin. Hihintayin natin, gumagawa na ng statement sila Sara Duterte, sasagutin nila yan mamaya. Yan ang maganda sa Duterte, sagot na sagot sa mga panyanyari. Okay. Eto pa, sagutin muna natin bago tayo pumunta rito kay Tolfo. Maraming pa-epal na ngayon eh. Kaya tawag ko, kung gusto nyo po maglibang, punta kayo sa Twitter. Sundan nyo po ako. Marami akong binabanatan dyan sa Twitter. Ang daming bugok. Alam nyo, mas mabuti pa yung mga dilawan kausap. Yung mga dilawan kasi nagpapanggap pa sila matatalino eh. Mga ekonomista sa UP, may mga sila JC Punong Bayan, sila Hayderian, sila Pinoy Ako Vlog. Alam niyo yung kalaban mo noon, yung mga dilawan, may ano pa eh, mga political strategy sila. Yan, sila Manang Winnie Munsod. Mahihirapan ka pang mag-isip kasi nagbabanggit pa sila ng mga economic terms eh. Di ba? Medyo magre-research ka pa eh. Etong mga kalaban natin ngayon, ng mga supporter ni BBM tsaka ni Tambaloslos, puta grabe po. Bibigyan ko kayo ng sample. Ito tignan nyo madudurog ang kalooban nyo, magsisisi kayo. Bakit nyo napatulan eh? Bibigyan ko lang po kayo ng isang ehemplo. Eto, nakatatlong sagutan lang kami nito. Ako nangayaw eh. Tapos tingin siguro niya nanalo siya. Eto, ang sabi niya, matatawa ka talaga eh. Sabi niya ganito, Marcoses the Destroyer. Hindi. Marcoses the Destroyer daw. 30 years na nilait at sinira ng mga Aquino at mga Yellow Bros. Pero wasak sila. Okay. Kakapingers, sampid na Yellowetsky. 3 years, wasak. Wasak din daw yung yung mga kakamping. Tapos mga Duterte at DDS shit, nagbabaka sakali, wala pang 7 taon. Wala para 7 taon. Wasak na si Pentalin Boy Jetski. Who's next? Di ibig sabihin, gusto niya sabihin, winarak na ng mga Marcos yung mga Duterte. Yeah? So ang reaction ko, ganito na po kabugok ang mga kalaban natin. Noong araw sila Father Nongnong, pari yan eh. Mahuhusay yung mga argumento eh. Si Father No, kung sino man yung pari na yun, sila Bishop yung alalay ni Cardinal Sin, yun yung mga binabakbakan natin eh. Ang tataas pa ng level ng usapan eh. Ngayon, biglang bagsak po, katulad ng mga vlogger nila. Ganyan po ang mga diskusyon ngayon sa Twitter, nakakabobo. So, ito lang po tanong ko sa kanya. So, ibig mo sabihin, mananalo si Martin laban kay Sara. Di ba? Kasi wasak na eh. Di ba tama naman? Eto, ang sagot. May nabasa ka bang Martin dyan, tanga? Bawasan mo fentanyl mo, idiot. Ako pa ngayon ang idiot. So para mas maunawaan niya, eto po ang sinabi ko. Akala ko wasak na mga Marcos Duterte anak ni Digong si Sara. Akala ko winasak na ng Marcos ang Duterte. Anak ni Digong si Sara, di ba? Iniisa-isa ko na, sabi ko. Kasi medyo mahina ka sa comprehension. Sa makatuwid, kung wasak na Duterte, mananalo si Martin kay Sara. Kasi si Martin yung pambato ng Marcos eh, di ba? Yun. Ganun. Magbasa ka. May Martin ba dyan? Puta, inulit lang. Magbasa daw ako may Martin ba dyan? Ganun po kabobo yung mga yan.
Paano niyo sinasabing wasak na yung mga Duterte? Eto binabalita po ngayon 'no, sa ilan ba, 5? Sa 5 pinakamataas na posisyon o sa 4, hindi na sinama si Gismondo yung isa. Si Sara Duterte lang ang very good, 61%. Si Bongbong 47, to si Senate President Zubiri, 40 plus lang din, kaya good lang sila. Very good si Sara Duterte. Tapos yung inyong pinagmamalaki na si Martin, 28, hindi siya good. Ano ba yung mababa pa sa good? Tapos sasabihin yung wasak na yung mga Duterte. Paano nyo i-reconcile na si Tatay Digong napakataas sa mga senatorial survey kahit hindi siya nagsabing tatakbo siya na senador? 'Di ba? Napakataas niya, laging pasok. Nasa top 3 lagi. Yun ang ibig sabihin ng wasak. Wasak na mga Duterte. Utot nyo. Okay. Eto pa isa balita, no? Bakit kami ang pipigil? Sabi, ay ito pa pala katwiran ng isang ano, nung isang wag nating i-topic 'yan kasi kay Amy lang naman 'yan. Out of topic na siya. Gusto kong puntahan na sa Bentulfo pero last na 'to. Dito po sa katwiran po ng mga congressman, may pumalag na congressman dun sa paratang na hindi nila trabaho 'yun. Na hindi nila trabaho. Ito. Ayan, brace yourself, motorist. Bumper to bumper. Bumper to bumper na naman ang mga traffic ngayon sa Commonwealth. Bumper. Atake na. Isisi nyo na kay Duterte. pati pati traffic ngayon kay Duterte pa rin may kasalanan. Mga bugokis talaga Asan na ba yung sinabi ni Congressman Albano? Ang sabi ni Congressman Albano, no? Trabaho daw nila yung pamimigay ng ayuda. Aba, kailangan daw naroon sila. Aba, paano na nangyari yun? Ito po, ang sabi ni Antonio Tonepet Albano. Ang presensya nila, ito, paliwanag ni Congressman Tonepet, Deputy Speaker to, hindi po simpleng congressman to. Bakit daw nakikita yung mga mambabatas katulad nilang mga congressman doon sa pamimigay ng ayuda? Ang pamimigay daw ng tulong o ng ayuda ay bahagi ng kanilang oversight function. Antindi. Bilib talaga ako rito sa mga congressman. Ibig sabihin, kaya sila naroon, ino-oversight nila. Tinitignan nila kung talagang maayos bang napapambigay ang mga ayuda. Okay na ba yun sa'yo, Senator Lacson? Ino-oversight pala nila. Kaya ngayon, magmula ngayon, ganyan na lahat ng katulad. Anong ginagawa nyo rito? Ino-oversight namin yan. Wala naman kayo papel dito. Bakit may picture kayo dyan? Oversight yan. Pagka may poster kami dyan kasi pag umalis na kami, may tagatingin pa rin. Oversight pa rin. Yung poster namin malaki. Alam nyo, gusto ko na lang matawa rito sa mga to. Pwede naman mapamigay yung ayuda. Ibig sabihin, pag wala kayo doon, hindi mapapamigay yung ayuda. Kung ano man yung ayuda na yan, tupad man, AYEX man, o 4-piece man. Nangangampanya lang po tayo. No? Huwag na po tayong magpa-eklabu. Okay, punta tayo rito kay Ben. Ben Bitag Tulpo. Ito, si Ben Bitag Tulpo, ang pinaka hindi popular na tulpo. Pero lately, umaabot na
sa medyo mataas na. Eto mga views ni Tulfo, tignan niyo, 22,000 lang. Si Ben Tulfo 'to ng bitag. Ipabitag mo, yan mga ipabitag mo, 22,000 lang, 48,000. Pero nung binanatan niya ang, kanyang kapatid, na kababatang kapatid na si Idol Senator, Idol Raffy Tulfo ay, biglang pumalo. Opo. Opo, si pumalo po sa 100,000. 100,000 na po, no? No, buhat nung tinapik niya, binanatan niya ang kanyang mga kapatid. Ha? Tungkol muna dito kay Raffy Tulfo, yung pamamahiya umabot ng 427,000. Kaya ginanahan, ginanahan, ito uli, na namang bitag live. Ito ang pamagat. Mali ng mga utol ko, di ko mali. Sinong pinagluloko ng mga ito? Yan po ang sinabi ni Lolo Ben Tulfo. Tito Ben lang. Ako sa tingin ko yun eh. Pero nung nakita ko po yung excuse me po. Yung nakita ko po yung sa anong tawag, yung latest senatorial survey ng grupong Magdalo. Puta, pasok si Ben Tulfo. Sabi ko, kakaiba to. Baka tumakbo to, 2 Tulfo na naman ang papasok, tatlo na ang Tulfo sa Senado. Yari tayo dyan. Bagamat natutuwa ako, eto real talk po, natutuwa ako kasi ang lakas ng impact nun yung bira ni Ben Tulfo. Ang lakas ng impact niyan kasi Tulfo siya tapos binibira niya. Hinahamon siya ng mga netizens. Hinahamon siya si Lolo Ben no? Ay hinahamon siya ng netizens na kayo, kala ko ba pare-parehas kayo, bakit yung binanata niya si nag 427,000 yung views niya. Putya, siyempre si Rapi talagang yan, milyon-milyon yan, 'di ba? Mga views ni Rapi. Nakita niya. Ako lang po yung gumagaya sa mga na hindi kaboses eh. Nakita ni Bitag na malaki pala ang views niya pag binanatan niya ang kanyang mga kapatid. Ang hirap maghanap buhay, wala nagpapakape, tsaka wala nagpapa-star. Puta, lahat na ginawa ko. In fairness po, maganda po yung mga punto nito ni Ben Tulfo, no? Kahit kapatid niya yan, kasi nakita natin, no, tupad. No? Mukhang ito mukhang sa kapatid niya yan, dahil Office of Senator, inanuhan Tapos nakalagay, tupad payout. Ano yung kakampi mo. Ganun ba yung kay Tulfo? Kakampi mo ang yan. Mula po kay Office of Senator. Sabi nila, yung mga kinokoberan daw yung mga anak daw ni Raffy Tulfo, sabi ng mga netizens. Hindi ko naman po alam kung, di ko kilala yung mga anak ni Raffy Tulfo. Anyways, ganito po yan, no? Yun nga, no, siguro tinatantya niya pag sumikat siya meron ng survey na pumasok siya Pumasok sa Magic 12 to si Ben Tulfo. Kaya hindi po natin alam. Sa isang banda, maganda po yun na in-expose niya. Pero hindi, yung pag-expose niya, malembot Hindi po yung kinukundina niya yung mga kapatid Thank you very much kay RB na nagbigay sa atin ng 50 pesos na pangkape. Yung pagkukundina niya, yung hanggang doon lang sa parang trabaho lang, walang personalan.
'no. Pero ako nakakatulong 'yan sa, kasi ma alam naman natin na baka malaki ang posibilidad na si Rapi Tulfo yung maging, mahigpit na kalaban ni VP Sara sa 2028 'no, kung hindi ma-expose ng ma-expose. Eh, maganda 'yan na ang nag-expose na yung kanyang kapatid mismo na si Ben Tulfo. Thank you very much muna kay, bago tayo magtuloy, sino ba 'tong nagpakape na nga? Si RB na nagbigay sa atin ng ₱50 na pangkape. Okay, kaya lang nakakakababo po diyan, baka mai-promote natin na ma-promote si Ben Tulfo, yung pala nagpapa-promote lang. Tapos magiging senador. Ang dami na nating magkakapatid na tandem-tandem, may magkapatid na Cayetano, magkapatid na Estrada, ngayon may magkapatid pa na na Tulfo. Eh, 3 kung sakasakali 'no? Kasi nariyan pa si Rapi, tatakbo pa si Erwin, eh, 'pag tumakbo pa 'to si Ben Tulfo, 3 Tulfo na, putya, ang gulo siguro. Tapos habang naghe-hearing sila yung nagsagutang magkakapatid. Yun ang malupit dun, eh, nagsagutan sila 'no? Kaya lang po, yun na nga, eh, baka ginagamit niya lang din na birahin. Marurunong kasi yung Tulfo na ano, eh, yung anong mentalidad diyan, yung mga sikat na sasakyan nila, anong tawag dun? Ah, Ginagamit ni Tulfo lagi yang term na yan, eh, yung viral 'no, meron silang viral mentality. Kung ano yung viral sinasakyan nitong mga Tulfo na 'to, eh. Nakakatakot po na maging pinuno kasi pero maganda yung mga punto ro'n, at ang interpretasyon nga ni Libayan, yung mga sinasabi una may sinasabi si Ben Tulfo na against din siya sa mga politiko na wala namang kaalam-alam, pero dahil yung dala-dala yung apelyido ng sikat na politiko, eh, nananalo. 'Di ba? Parang talbog din sa pamilya niya yun dahil kung tutuusin wala pa naman po talagang kahit si Erwin, eh, wala pa rin naman kahit nga si Raffy, wala pa rin naman napapatunayan na, malalaking magagandang mga batas na naipapasa, eh. Pero dahil sa sikat lang yung apelyido, eh, kayang-kayang panalo 'no. Kailan kaya mababago yung sitwasyon ng ganyan na yung mga may mga tunay na kakayahan yung mananalo 'no. Alam niyo sa ano, sa two-party system, salang-sala kasi nila, eh, kasi kung sa two-party system, eh, bibihira po yung mga dalawa lang kasi yung mag-aano, eh, dalawang partido lang yung maglalahok, eh. Kaya salang-sala po nila. Tapos sa kasawiang palad, kahit na kapartido natin si Willie Revilla, 'pag nanalo si Willie mananalo si Willie Rebellon, bahala kayo diyan kahit wala pa yan sa rating ngayon. Pagpasok niya mananalo yan. Kaya dapat ipanalo natin si Acosta para labo-labo na sila diyan. Okey, bagamat, pabor sa'tin 'no, mga makasara Duterte yung ginagawa ni Ben Tulfo, kung ito man ay pinapasikat niya lang yung sarili niya, eh, ano rin na tayo 'di ba? 'Wag 'wag rin tayong padala 'no? Maganda yon gamitin lang natin yung kapatid niya, total hindi natin ugaling manira ng tao, eh. Kung kapatid niya na naninira kasi pamilya na yung ano tapos namimigay din sila ng mga tupad. Ewan ko kung yun yung sinasabi ni Tulfo kasama yung pamilya ni Raffy, na namimigay. Samantalang sa una, ganito pa banat ni Ben, eh. Naniniwala naman ako sa aking kapatid nung binara niya si Senator, Al Legarda.
Nung una daw binara niya yung sa tupad, eh, yung gagamitin ng mga pulitiko. Pero dapat daw walk your talk, 'no? Walk your talk, utol. Eh, hindi natin alam yung ibig sabihin ng walk your talk, eh. Pigilan niya ba yung mga kamag-anak niyang mamigay ng tupad, mamigay ng AIX, o gumawa siya ng batas para ipagbawal yung mga congressman at mga senador na mamigay? Yan lang po ang ating topic para sa araw na 'to. Mamayang gabi may aabangan tayo kasi sabi ni VP Sara, maglalabas sila ng statement tungkol diyan sa baril na inaakusahan naman sa kanya. Diyan po sa kingdom ni kingdom ni ano, anong pangalan? Kibuloy.